Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here with Planotif, giving you guys another video reaction video. This time I'll talk about Flip Top Carlito versus Katana mula sa Isabuhay 2025. At pasensya na kayo guys, medyo may sipon ako ngayon, medyo may sakit. Pero ginagawa pa rin natin to kasi para makapag-ambag tayo kahit magbabakasyon tayo. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-react ng mga video. Ganun pa man guys, bago mag-umpisa ang lahat ko, bago lang kayo sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, share video natin. Kung di naman ma-share, i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Kung hindi ko na tayo mapapalit yung artist, nandito tayo para sa reaction video talaga. Yun lang. Hopefully magustuhan ninyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like yung video natin. Ganun pa man, sabihin sa mga tao na meron tayong channel na ganito. Ganun pa man, let's get to it. Bago tayo mag-start, bigay ko ng pedigree ko. Music producer in California, muna audio engineer at the same time, master therapist, mananal, master practitioner, applied psychologist, gawin tigas para makarami tayo. Tapusin ninyo yung video. Let's get to it. Flip Top Carlito versus Katana. Hopefully guys, mag-enjoy kayo. Just give me 1 second. Ganun pa man guys, let's get to it. At may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala. So gawin natin guys. Flip Top Carlito versus Katana mula sa Isabuhay. Wala na akong makikita ng video dyan kasi gamit ko lang cellphone. Let's get to it. Donuts guys. Advance ko na guys. Sobrang saya, hindi ako makapaniwala na may battle na naman ako, nakasali pa rin ako rito. Masaya na napasama ulit tayo dito. Sa round ng Isabuhay, medyo nakabahan. Kakatalo to palagay ko sa... Paramdam ko mananalo rito si Katana. Laban kay Carlito. Sa mga napiling angulo, kung baga magbabanggaan yung rounds niya tsaka rounds ko, kung sinong mauuna, sinong mahuhuli, magmamatter yun. Ang point siguro dito, may edge siguro ni Katana si Carlito. Kasi, pakabago yung estilo ni Carlito, pero para pakaramdam ko, nagdagdag mo siya ng bagong wild na elemento sa estilo niya. Pero si Katana, kasi parang madaling suriin na usisain yung niya, yung produkto niya. So dahil doon, mas madaling matanggap. Tuloy natin. Hindi natin alam kung anong papakita ni Carlito palagi kasi unang battle niya at pangalawang battle niya magkaibang estilo yung pinakita niya. So, hindi ko alam kung magbabago ulit ngayon. Isa siya sa mga pinakamalupit na mag-project sa stage. Kaya niyang ibigay yung tamang bigkas ng salita sa tamang oras. Madami pa ding touch ng pagiging sayad. Pero, para siyang nag-e-explore talaga ng bagong daan kung paano iaan yung estilo niya. Akala ko nung una tapos na ako maghanda, tapos binalikan ko yung mga lumang videos niya. Biglang na-realize ko hindi gagana to, hindi uubra to sa kalibre niya. Kailangan akong baguhin. So, pinaulit-ulit ko lang. Medyo, sa mga nagtatanong ba't may cutics ako, kung sakali may magtanong sila, may cutics sa satan. Totoo lang, itong dalawang daliri ko, naipit siya. Kasi, nag-gym kasi ako malapit dito. Tapos, nadulas sa akin yung dumbbell doon sa mismong rack. Tapos tumama siya sa may pinaka-holder ng mismong dumbbell. Tapos naipit yung dalawang daliri ko. Sobrang sakit niya sa loob ng isang araw. Tapos, bumili ako ng pang-cutics. Gano'n. Kinutikan na lang. Try natin. Matagal ako bago nakapagsimula kasi parang dahil nga sa dalawang magkaibang persona niya, parang may tanong ako sa sarili ko na kailangan ko masagot bago magsimula magsulat. Lagi mong ginagalingan, ibibigay ko yung dapat na ibigay sa'yo. Karapatan mo yun. At good luck sa atin. Ayun, Carlito, sana maganda lang yung kalabasan ng laban natin. Todo mo, todo din. Sana maging solid yung battle.
Flat top, versikulo 30. Nandito pa rin. Metro 10 Pasig. Grabe na yung buhos na ulan. Pero dito pa rin tayo. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Flat top magigay para sa parating natin laban. Shoutout sa lahat ng mga represent ko lang. High vibes, syempre, abangan yung mga bagong disenyo, silipin yung mga ibang disenyo nila, available yan lahat. Sa web store nila, online, TikTok, Shopee, lahat-lahat. Syempre, lahat ng mga ibang represent ko lang, Black Manila, Linya Linya, Unhinged, RX Panda, Ulap, Toyware, Pinoy Pawn Stars, Rapolo, shoutouts lagi sa mga kapatid natin sa Cebu at Visayas. Gilaban na to para sa isang buhay 2025. Sa kanan ko, Quezon City, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Carlito. Shoutout Crown Manila, Alvin Rosopa, Overkill Tattoo. Yeah. Siyempre, Crown Manila, Real Jokes Clothing, Black Manila, Hype Beat, Boss Belly, shoutout sa kanilang lahat, Ulap Unhinged, 74 Killions, Papa Kills, shoutout sa lahat ng tulong at suporta. At sa kaliwa naman, Las Piñas City, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Katana. Gawa tayo na Las Piñas Dogs, Mongol Unit 7 Heads, Notorious, Black Manila. Salamat. Ay, matawag. Sino na? Nanalo ng coin toss, si Katana, pinili niya mauna, si Carlito, tigdalawang minuto dapat, ito ang hurado natin para sa Cebuhay 2025. Pahinga natin unang banat, unang versikulo 13, Carlito. Second stage, third appearance, nagka-clearance, mga lampat, rampage to close yung distance, ano mga resistance, lalaspat, fast-paced, agarang ulti, alas shinigami, lalapag, isa buhay turni, biyakuya, katana ay ilalaglag. Bangkay! Na humihinga talagang mapalad ka ulot. Ikaw ang unang makakatikim na kumukall out pautot. Pero kung tunog ay titignan, imaheng di pakikinggan, may tatlo ka pang bibigyan. Ang cute mo, takurot! Naunang makaabante at nakampante sa pagsirko pagkat pwede na sumikat sa kaunting lirisismo siya'y sinalang matindi ang sakripisyo, putang proud sa monopolyo, nagpopolo, iserbisyo. Nagpabagad, nagpagamit, na tila wala ng bukas sa pagtingkad ng pangalan ng abilidad pumupas ang dating pamparusa at panakot na pambutas naging pantabas ng damo at pantalop lang ng prutas. Kaya yari ka ngayon, kahit gaano ka nag-practice, tinangka ka pang ilag sa akin ng mga kamotos mong kamatis. Pagkat obvious ang aking nais, tugisin ka malinaw. Sisihin mo yung ever-ready kung bakit ka umilaw. Wala nang kawala. Itong lumantan. Ang ganda ng pagkakasabi, even though hindi ko nang kadilim, kabangis o pangwasak yung punchline na yun. Pero may spark siya na nag-create ng question sa utak natin para questionin yung highlights na yun. Kasi parang sinabi niya, sisihin mo si Ever-ready, which is si M-Site, kung sino yung pinuno ng Motus. Dahil sa kanya, nagkailaw ka. Yung nagkailaw ka, nabigyan ka ng spotlight at ngayon napansin kita, kaya ngayon masak ka sa akin. Napakalaking bagay nun. Kumbaga, nag-iwan si Carlito sa atin ng napakalaking ebidensya. Tapos tayo na yung bumuo ng konsepto na yun sa utak natin. Napakatalino. Very creative nun. Kasi yung parang ibigay pa sa akin, parang ako na magsusolve ng puzzle na binigay mo, Carlito. Ang laking bagay. Tuloy natin. Na bitch! Sunog baga na pabebek, alam mo yung Matrix nagka-glitch. Tapos pasimpleng bumibida na siya, nahubog daw sa streets, ba't may guy at may baliw at may putang inang snitch? Explain ko which is which, predictable na nga yung linya, malamang literal na pitik na gagawin sa'yo ni Ninya. Maagang naka-full circle tong maaga rin pumila. O nagsimula at matatapos sa mga kamay ng isang ninja. At game ako sa reset kung kailangan i-adjust pagkat unang ikot pa lang to't di ka na pwedeng kumatras. Kung tuguan agad katana sa mga simple na hampas, tadakmain, iwawasiwas, papahid sa manggas. O yan, pwede na uli. Magpatawa ng paiyak para hindi halatang wak. Sabay seryosong matugma, baka may linyang tumatak. At para kumpleto yung elementong dapat may dala rin sila props. Yan yung akala niyang formula para sa titulo na champ. Sige lang, gawin mo lang. Gawin mo ng maigi.
kampante o matututunan mo rin kung gaano ka kadiri. Ganda na ginawa ni Carlito, no? Pero parang hindi lang na-appreciate kasi breakdown niya yung mismo formula at estilo ni Katana. Pero yung ginamit kasi ni Carlito na mga salita, parang tawag dito, may pagkamalalim din kasi. Kaya parang pakaramdam ko, parang ang labas sa akin, kung pwede mo naman sabihin ng maayos, ng simple, sinabi mo ng simple. Pero dahil, Carlito na siya, o Sayad na siya, meron siyang ganong klase ng sistema. Parang dahil kilala namin parang ang hirap sabihin pero dahil kilala namin si Sayad at si Carlito na pinoportray niya, parang hindi siya ganun naging ka-intense. Kasi nga, parang alam na namin kung paano siya dinideliver ni Sayad. So parang, nawalan siya ng impact. Tuloy natin. Tuloy natin yung Katana. Second round ng isa buhay. Yeah. Teka, parang may nakakapagtaka. Hindi ata ito yung left field na inaasahan ko na makakasampa. Kung nung huling laban mo, gamit yung bonnet, tamang nakatsamba ka. Panoodin nyo ngayon kung paano ko to tanggalan ng maskara. Game! Kasali ka na naman. Ano yan? Isang dekadang baka sakali. Kung tutusin, ang tagal na niyang deserve mag-champion. Patanga-tanga lang palagi. Ako, deserve ko kaya itong quarters. Siguro, not bad, unang sali pa. Eto, laglag nung 2015, 17, 18, 19, 23. Tangin ang dami Huling sali mo ng isa buhay, 2015. Di pa din kampiyon. 2025 na, Enigma. Binata pa ako nun, tagal mo magkampiyon, nakabuo na ako ng sariling pamilya. Ano ba kailangan? Yan, bagong pagkatao, para isa buhay madumi na. Gago, ang napansin ko lang na nagbago, mas nahihirapan ka huminga. Sige nga, paano, alin, saan, ano nga ba ang pinagbago? Kung nananatiling sana huwag ka makalimot, sentimiento sa'yo ng mga tao. Sige, Sayad nga ba o Carlito? Bakit kailangan makipagtalo kung tunay na pangalan mong Ralph Rizanong malalagay sa obituaryo? Panahon na nga pa ni Carlito? Ulol, di mo ako mabobola kahit konti. Alam kong nagbonet ka lang ulit para makalimutan namin yung pochi. Hindi, alam nyo ba't siya nag-type ng MOA? Gusto niya kasi talagang mag-taglish ng upgrade, got nailed, sumayaw-sayaw sa stage. Gusto niyang gawin niya ng maginhawa. Kaso hindi siya komportabling yung cutie Sayad, tuluyan sa ating ipailala. Gaganto-ganto ka, tas may type MOA mo, kasi tangina mo, nahihiya ka. Tas lahat kami damay sa inventong pagkatao, kami pa tong maikisama. Inasel mo pa kami no? Hindi ka naman huhusgahan. Parang ang gago. Ang ganda ng ginagawa ni Katana, no? Kasi parang in-expose ni Katana si Sayad sa ginawa niya na parang gusto niya magwala sa stage pero hindi niya magawa kasi ayaw niyang ipakita dahil meron siyang create na personalidad na Sayad. Kasi parang corny pag si Sayad yung gumagawa nun. So, which is, yun ang hindi naiintindihan din ng mga artist. Pero ito, hindi ko inaatake si Katana. Hopefully, you guys understand. Tama yung ginagawa ni Katana, pero at the same time, nagiging contradiction siya. Kasi, kasi in reality, meron talaga tayong alter ego. At pag nasa Pilipinas ka, malaking bagay ang alter ego when it comes to Tagalog rap sa Pilipinas. Dahil, ang nagpasimuno niyan sa Pilipinas, walang iba kundi si Kuya Drew, diba? Coach Maniwata. So, in reality, napakalaking bagay ang magkaroon ka ng alter ego bilang isang artist kasi may mga nasasabi ka doon na di kayang sabihin ng personalidad na create mo na gano'n. Diba? So, parang yung pag-atake ni Katana doon sa alter ego ni Sayad, ang laki ding tama nun kasi parang hindi nag-aral si Katana ng pinapasok niya, ng kultura na pinapasok niya. Pero para sa akin, effective pa rin dahil sa tingin ko, ginagamit niya bilang isang katatawanan para ipakita yung kakulangan ni Sayad when it comes to sa performance-wise. Pero in reality, guys, pag tinignan ninyong mabuti, pag sinilip niyo lang kahit ko konti, pag pinalawak niyo lang kasi baka isipin niyo naman, di ako nag-iisip.
mag-critical thinking lang tayo. Sayad is sayad. At yung sayad at pagiging sayad niya may limitasyon. Hindi mo siya pwede talagang babuyin, yung pangalan na yun. Kasi pag binanggit mong sayad, ang unang-unang papasok sa isip mo, matalinghaga, malalim, brutal. Diba? And at the same time, iconic pagdating sa salitang kung paano niya ginagawa yun. So, very nonsense pag gumawa si Sayad ng mga pabibo, pachenes, talon-talon, wala-wala, pasayaw-sayaw. Hindi niya magagawa yun bilang Sayad. So, parang ang pag-atake ni Katana kay Sayad sa ganong aspeto, parang kakulangan niya sa pag-aaral sa mismong kalaban niya. Kasi kung kilala mo yung kalaban mo, hindi mo masasabi yun bilang pagrespeto kay Sayad itself. Pero dahil inaatake mo yung Carlito, inaatake mo mismo yung kakulangan mo sa impormasyon kay Sayad mismo. Kasi Carlito, ibang entity na yan. So, sa Carlito, parang kahit ano pwede niya nang gawin yan dahil alter ego niyan. Yung mga bagay na hindi niya pwede magawa at sabihin bilang Sayad, dyan niya mailalabas. Pero na-appreciate ko pa rin kasi pakiramdam ko, even though lazy writing at thinking yung ginawa ni... Kasi pakiramdam ko may kakulangan si Katana na dahil parang hindi niya sinearch o ni-research yung kalaban niya. Pero para sa akin bilang individual, baka sabihin niyo hindi ko kayo naisip, hindi ko naisip mo ngayon naisip niyo. Na-appreciate ko pa rin kasi in reality, inaatake niya pa rin si Carlito. Pero inaatake niya yung sa likod ni Carlito bilang isang Sayad. Pero kung isipin niyo yung iniisip ko, magigets niyo yung gusto kong sabihin. Pero na-appreciate ko pa rin kasi parang pinagmumukha niyang tanga si Carlito. Yun lang yung pinaka-point niya, pinaka-perspective niya, pinagmumukha niyang tanga si Carlito. Sa likod nun, na si Sayad. Tuloy natin. Kailan ka tumanda, tsaka mo iniisip yung iisipin ng ibang tao. May naglaplapan nga dito, pinabattle pa din. Kasi in reality, Sayad it's not a normal human being. Kasi parang pinapalabas nga ni Katana, parang ba't ka pa nahiya sa gusto niya. Hindi, Sayad is not normal, hindi siya tao na isa siyang battle MC. Kailangan we have to understand yung kalaban natin as a respected individual, as a battle MC. Hindi siya normal na nilalang na nasa labas lang kinakausap mo. Hindi. Sayad is Sayad. Tuloy natin. Pero Kahit sa mata medyo mahapde, okay lang sa amin, okay lang sa amin, tatanggapin ka pa din namin, okay lang sa amin, kahit Sayad na medyo malandi. Nagpalit ng pananamit, nagpalit ng pangalan. Hindi nyo pa ba nahuhuli? Yung bagong pagkatao, pinipilit sa atin na lahat tayo sumangguni. Alam mo sino yung mga ganyan? Mga astahan mo, pre. Para ang transgender, nakakapakabit pa lang ng puke. Hindi ako sumali para umintindi ng kabaklaan. Pati lang pinunta ko dito. Kung tingin mo makakapagtago ka sa likod niyan, ngayon mo malalaman yung mali mo. Hindi masasalag ng bonnet mga papamukha ko sa iyo, iho, at walang silbi ang pagpapalit ng pangalan, wala akong sinisino. Ano nga pang bahala kong patayin? Yung Sayad nga ba na bandido? O yung gawa-gawang persona ba ang dapat makastigo? Paano ko nga ba itong tanggalan ng maska? Kaya nga pa ako nandito? Ikaw mismo maglalabas kay Sayad, hindi ako kaya ni Carlito. Maganda yung ginawa ni Katana, pero sa tingin ko, eto personal ko na tong justification na, nag-justify ko kasi sa tingin ko, na-edge lang ni Carlito ng konti kasi pakaramdam ko hindi questionable yung rounds ni Carlito. Kasi wala akong makita na pwede siyang ma-question eh. Pero yung ginawa ni Katana, na-question ko siya. So yun lang yung sa akin. Alam ko, against to sa paniniwala ninyo kasi may mga big fan si Katana. I'm a big fan of Katana. Sinasabi ko naman yan palagi. Pero dahil na-question ko yung ginawa niya na parang hindi siya nag-research kay Sayad. So parang ginamit niya pa yung pagiging transgender para magkaroon ng tinatawag na strawman argument o parang something ganun. Para lang ma-justify yung pagpapalit ng pangalan at estilo at pananamit. Para sa akin, big argument na yun. So, pero na-appreciate ko kasi pakaramdam ko hindi ito yung best round ni Katana. Alam ko kasi siya magsulat eh. So, siguro nahirapan lang siya maghanap ng angle kay Carlito kasi alam ko kung gaano kadumi magsulat si Katana. So, but ibibigay ko lang kay Carlito kasi dahil sa tingin ko, hindi lang medyo questionable yung ginawa niya at meron naman tumatak na linya si Carlito kahit pa paano. So, Carlito first. Transgender. LGBT. At nag-stumble pa si Katana ng konti. So, guys, kung may masabi man ako hindi maganda, pasensya na. So, huwag niyong mamasapain
mag-isip lang kayo tulad ng sinasabi ko. Tingnan niyo lang kung may sense ba. Huwag niyo tingnan o tama o mali yung sinasabi ko. Tingnan niyo kung may sense. Tuloy natin. Okay. Alam niyo ba, pag ginugay niyo yung pangalang Vergel Jimenez, makikita niyo 2014, finalist ng I Am Pogi. Pero sa datang panglaslasan, mas talibangan epektibo. Nakaasa sa hiyawan, nasa lente ang resibo. Kung akala mo pulido ka sa reaction ko, well, you fuck. Overhead yung palakpak, di ba? Bare-handed, sword block. Napariyak na soplak tong nahinog lang din sa pilit as if maaabot ng katana ng aking putang inang isip. Magaan pa kung tumitik kung lumetra pa maoy. Million views mo ba consistent? Mabenta na ba doy? O nasurpresa ka pa boy? Ba't bigla ka ng lumo? Nasabi mo na yan kay 30? Kaya mula sa isang puno na pareho lang sumubo ng mailakad papasok at akong huling pagsubok nitong pinalag na lamok. Mawawarat sa sapok, lalo't marupok pagkapanday, ba't tong kalap pumatok? Pataray magsalaysay. Isang atat na kalahok na naalok na kumbida para maranasan yung tuktok at bumalik sa umpisa. Second stage, third appearance, nagka-clearance, mga lampad, rampage, conclusion distance, ano mga resistance, lalaspag, fast-pace, agarang ulti, shinigami, lalapag sa buhay tour ni Byakuya, katana ay ilalaglag. Bangkay, after bangkay, na-stuck ka na sa loop. Soul Society Restoration Demonstration of the Hook. Seventh seal sa 7 heads na sa kaldero mag-regroup, tas ingungudgud ko kay Vergel yung pang number 5 na soup. Hanggang sa maduwal, baka kakulangan sa aray, makumpuni sa Pucha, guys, ito, sarili ko lang itong perspective. Tignan nyo lang kung trip niyo. But sa tingin ko yung Bleach, ang pag na-appreciate, alam ko One Piece is the greatest anime manga right now. Pero pag-usapang plot twist versus plot twist after plot twist after plot twist, putang ano yung Bleach ang tindi. Kahit ako na bibigla ako sa Bleach, putang ano. Ang ginagamit ni Carlito yung Bleach, ang lupit din ng putang ng writing na. Ang galing. Napakahusay talaga. Hopefully, hindi naman saling endorso ko yung Bleach. Panoorin nyo, basahin niyo guys. Grabe yung mga plot twist doon. Sobra. Di magugulat ka na lang. Plot twist after plot twist. Galing. Tuloy natin. Amba, sumisermon na banal, pumupustura na aral. For God's sake, mahiya ka. Mukha'y pinapakapal para makapagkalakal. Pero nung natalsikan sa laiva, yung katana ng atal. Nagtilas scuba diving sa taal. Hindi sa lake, kundi sa lava. At papunta na tayo sa ending. I'm still in the zone. Mukha bang nag-welding? Wow, my mind is blown. Winter is coming, Vergel. And let it be known, isa lang dagdag espadang pandisenyo sa Iron Throne. Hindi ko na masyadong inisa-isa yung mga sinabi ni Carlito, pero may mga punchline siya na maganda. Tapos, ang ganda rin ng idea na para ba ako nag-building, tapos yung espada na, kasi yung throne na yun, puro espada yun eh. Tapos, mukha siyang nag-welding, so parang Mad Max yung datingan dito ni Carlito. So, hindi ko na in-stop kasi lobat na to eh. Tuloy natin, guys. Alam mo bang may ginawa ka para sa akin? Pasalamat. Panahon na siguro para magpasalamat sa natanggap kong benepisyo. Salamat sa pagpunta sa linya-linya. Sa podcast, dami kong nakuha na info. May tinatago din talagang katarantaduhan sa kabila ng brutal na estilo. Tuwan-tuwa kang ikwento sa linya-linya na nagtatanim ka ng pipino. Alam nyo saan ito mahusay? Mamunang ang dungis ng iba hanggang sa ating napansin. Ngunit yung putek, sa kanya lang din galing at pinahid niya lang din. Nilalait mo si Mot na pumatol kay Mangi. Alaka, ang galing. Ikaw nga, putang ina mo, buong lakas mong nilabanan si Tweng. Isa ka din eh. Si Mot baka isang araw wala lang magawa. Kaya sinabayan niya yung amats. Ikaw si Tweng, putang ina mo, pinaghandaan mo ng 1 month. Si Mot, ilang linya lang eh.
Kumbaga, tinapik lang ng konting mga letra. Ikaw si Tweng, ginawan mo ng super wordplay tungkol sa pag-ikot ng barena. Walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw. Ang last nun, tol, binitaw mo kay Tweng. Puta, wala kang puso. Hindi na tama yung personal na galit mo sa mga kapatid nating katutubo. Nung laban mo na yun kay Mot, kung tutusin, full support sa'yo si boss eh. Sa batok, halos lagyan ka ng pulbo. Normally, palipat-lipat siya nung gabi yun, di siya umalis sa likod mo. Sino bang ayaw makakitang magkasayad ko si Mot? Walang may ayaw, tol. Sige, todo mo yan. Lahat kami payag ng magkasayad si Mot. Ang bobo mo lang. Di na ako natuto eh, no? Umasa pa din kasi ako eh. Sa kabila ng masama na kutob. Ang sarap mong pagbayadin sa mga binigay mo sa akin, sama ng loob. Nung nilabas yung laban yun ni Mot, round 1, putang ina, lakas ni Sayad. Sunod-sunod yung suntok. Round 2 and 3, wala na, puta. Natulog ako ng malungkot. Last battle niya ay article. Umasa akong malakas. Diyan pa ako sa unahan, sumalampak. 1 and 2, puta, laylay. May tsansa pa atang pumalpak. Awa ng Diyos, third round, nag-beast mode. Di na mapigilan yung salaksak. Kala mo, Shaquille O'Neal, ang lakas niyang pumadyak. Buisit. Ang hirap pumalin, men. Ayoko na. Pagod na ako magbulag-bulagan. Pagod na ako makitang umpog mo yung sarili mo sa bato at magpanggap akong di mo kasalanan. 10 taon na tayo nakatingala sa kampyonato na di mo magawa na mapuslit. Ang sakit na ng leg ko, putang ina ka, ako na, akin na yung panungkit. Sa bawat hakbang ko pataas kung sa mga plano makamit. Nasilayan ng 100 palabas na tilaan yung tao na galit. Isa nga lang bang daang palabas, tapos pagkatali haggan mo ang kalakip. Di ka na lang basta 100 palabas, ikaw na din yung hagdan ko, papanik. Pero hindi pa huli ang lahat. Makukuha mo yung para sa'yo mismo. Hindi man ngayon dadating ang oras para sa mga hawak mong resibo. Kung anong tinanim ay siyang aanihin. Katas ng galing at sakripisyo. Sa tamang panahon, magbubunga din lahat ng tinanim mo na pipino. Nakakabilib yung ginawa ni Katana, but I'm sorry to say this Katana, huwag ka sana magagalit at hindi kita pinepersonal, pero buong rounds mo, dinirekta mo kay Sayad. Kalaban mo si Carlito. At yun lang yung napansin ko talaga eh. And don't get me wrong, na-appreciate ko, pero pakiramdam ko, hindi si Carlito yung nakakalaban mo, kundi sikat si Sayad. Sayad is not there. At naiintindihan ko kasi Sayad is still Carlito, pero natutunan ko yan dati dahil sa mga, hindi lang naman sa mga comment section, kundi sa mga tao na very sensitive din pagdating sa laban. At naiintindihan ko rin, siguro bigyan natin din pa rin ng pagkakapoints, pero pakiramdam ko ang layo pa din eh. Kasi hindi mo naman inaatake yung kung ano yung pangalan ni Sinyo, hindi mo naman inaatake kung ano yung pangalan ni Looney, di ba? Ang inaatake mo kung ano yung MC name niya. Na-realize ko lang yan kasi dati meron yung nag-comment din sa akin na sa plan, yung kalaban kasi, ito yung pangalan, so parang inaatake niyo, which is, it makes sense. So parang hindi ko nakita na merong tumama na laban o na punches kay Carlito dahil ang binabanggit mo si Sayad at lahat. At naiintindihan ko yun. Bakit? Kasi wala tayong alam kay Carlito eh. Di ba? Wala tayong alam. Kakalaban niya pa lang. Parang second time pa lang siyang lumabas. So para sa akin, na landslide dito si Carlito. So para sa akin nakuha. Ay na landslide dito si Katana. Para sa akin nakuha ni Carlito yung first and second round. I'm sorry Katana, pero sa tingin ko yun yung dahilan kung bakit ka natalo. And I'm telling you, I'm rooting for you Katana. Kasi sa tingin ko, si Sayad kasi o bilang Carlito, late bloomer siya na isang artist. Late siya bago ma-appreciate. Ang Sayad kasi purong Tagalog. Pero ang Carlito may English. So para sa akin, it takes time para ma-appreciate ng tao yung gawa niya. Kasi Da Vinci kasi si Sayad, si Carlito ay Da Vinci. Matagal bago siya ma-appreciate. Tao nang gugugulin. Pero ikaw Katana, na-appreciate ka na ng maaga eh. Pero para sa akin, hopefully hindi sumama yung loob nyo guys sa lahat ng mga nakikinig sa akin. Sa tingin ko panalo si Sayad first and second round kasi mas malinaw na umaatake siya, alam niya yung ginagawa niya, alam niya kung sino yung inaatake niya. At yung problema kay Katana ay hindi niya maatake si Carlito, which is understandable. Bakit? Bago lang si Carlito. Wala tayong mahanap na pagkakamali niya. Si Sayad ang dami. Nag-choke, yung last mga laban niya, ang dami talaga. Pero ngayon,
Tuloy natin, guys. Pakichat lang. Wala naman ako. Pakichat na lang, guys, kung mali ako. But other than that, guys, nagsusuri lang ako dito. Hopefully, hindi niya masamain yung pagsusuri ko. Tuloy natin. Yung Pipino. Pero sige, patulan natin yung haka-haka. May side si Carlito, porque yung level pang calamity, pero absolute ang apelyido, paki-recalibrate mentality. Hindi to alter ego, pero na-activate insanity. Ang nandito ay nandito mula sa alternate reality. Pero malamang may mga sayad dyan sa crowd na nakahalo, nagmamasid. Yung mula sa nakaraan, hanap balang may tatawid. Habang itaga ka sa lukuyan, baka kanina pa nasasamid sa tuwing nagsasalita ka tungkol sa mga bagay na hindi mo naman nababatid. Ang paksa ay katauhan, ano pang kailangan linawin? Si Carlito sumayad yung kapansanan na isalin. Gets ko yung kagabuhan, pero hindi ito tungkol sa akin. Yung katana sa Verhel ngayon ang pag-uusapan natin. Kasi Alfonso Miguel, ang real name, positibong, itong batang Las Piñas ay anak ng manginginom. Kung napalaki ng tama ang tanong na masakma, kung pinalaki ka ng may tama, hindi ka pabasawa. Sa mga violenteng salita na tila walang tuldok at sa isang maling sagot, may lumalapat na suntok. Sa init ng alkohol o doon ka na lugmok. Sa laseng kong magulang kasagarang napukpok. Lagi niya sinasabi, wala na siyang tatay. Pero nasa isip niya lang wala na. Nag-auto-clean up yung utak dahil sa masasakit na alaala. Hindi totoong wala ka ng tatay. Yung sayag mo malala na. Buhay pa yung tatay mo at yung tatay mo nagpanday sa katana. O ang iiyak ha? Hindi pa ako tapos ng gaslight. Siya raw yung palagpag na Batmobile. Kinokontrol ni Dark Knight. Yung victory nag-landslide sa kaparaan ng sadistic. Double entendre din yun eh. Kasi yung hindi totoong wala kang tatay kasi ang tatay mo nagpanday ng katana. Ibig sabihin, yung kultura na pinapasok mo nagpanday ng katana. Kaya ka nandiyan bilang isang katana dahil sa kultura na to. Yung kultura na to yung naging ama mo para mapunta ka dyan. Parang nangyari kay Eminem. Eminem, ang hip-hop ang kanya naging parang magulang. Kaya siya nandiyan. Napakagandang meaning. At the same time, parang nagpanday ng katana. Parang kung sino yung, kung wala kang tatay, walang iniyot ang nanay mo at hindi ka nabuo. So, ibig sabihin yung pagpapanday, yung parang pagkabuo, yung pagsisex din, pagsisipin. Kaya may nabuong katana. Yung katana, yung pagpapanday, yung pagsisipin. Kaya may nabuong ikaw. Tuloy natin, guys. Parusa sa aminadong Monggol na lumalait autistic. Pero, pagpasensya na lang natin, di na dapat mainis. Total, nagtodo kasi kaso para yung mga tao ay ma-please. Lagi kang welcome sa litrato, kahit puradong mabilis. Lalo't battle rap ang takbuhan mo kapag yung maltrato namimiss. Bigla bang lumihis at full speed na pa-clutch brake, yung inakalang tatagos, tinaabot pa ng handshake. Natulaw at napulbos nang maramdaman yung heartache. Kung lahat kayang gawin ng Diyos, lahat ay kaya kong i-unmake. Oo, lahat. Wow. Ultimo sarili ko nga napabak. So, personal claim si Carlito. Kung lahat kayang gawin ng Diyos, kaya kung lahat i-unmake. So, ibig sabihin, parang sinasabi niya, without saying it, na parang dinedefine niya sarili niya na Diyos. Pero hindi niya kiniklaim. Kumbaga, nagbigay lang siya ng idea sa utak natin. Kung lahat kayang gawin ng Diyos, kaya ko rin hindi gawin ng lahat. Ibig sabihin, kaya ko rin, parang sinasabi niya na siya yung Diyos sa question na yun, sa idea na yun. Zero eh. Kaya yung versikulo, panahon na ni Carlito. Yo. Anong pakiramdam tawag ni Airboy? Gusto ko lang malaman kung same yung feelings natin. Kaya wala akong respeto dyan sa bigote mo, yan ay mahina klase para sa akin. Dulo lang yung mahaba. Yung mata ng tunay, di mo to kaya na dugain. Alam kong kinugupit mo yung bandang gitna para di sumabit yung pagkain. Alam mo ba, sa lahat ng laban ko,
ito yung pinakawalang kwenta yung magiging outcome. Regardless anong resulta. Hindi siya failure pag talo. Pag panalo, hindi din achievement yung nakuha. Pag talo ako, okay lang. Malakas naman yan eh. Wala nang kailangan i-explika. Pag panalo ako, anong special? Yung talo niyan, 15 na. Ang ina mo, si Shei nga eh. Shei na yun ha. Si Shei nga eh. Shei na yun ha. Feeling natin sobrang dami niya ng talo. Yung standing makulimlim. Pero in reality, 12 lang yon. Tangina mo, sa'yo 15. Ang galing mo mag-camouflage ha, walang nakakapansin, 15. Di pa ba disturbing yan? Daig ka pa ni Bagadang, si Badang yung talo, 13 lang. Nakontento ka na sa basta masama lang yung imahe mo. Papakitang baliw yung pagkatao. Nalimutan mo ng kailangan mong pumatay bago bumaba ng entablado para saan pa yung mga konsepto na mag-aarbo. Patibong sa mga plano, kung bandang huli lahat ng yan, hindi ka naman kayang ipanalo. Gusto nilyo, nasiraan ng bait kaya masama. Hindi naman sa akin question. Tunay sa hindi, madaling makilatis pag pinadaan sa inspeksyon. Kung nasiraan ka lang ng bait, di mo yan piniling direksyon. Mismong sanhe, pati mga bungay, di mo sariling intensyon. Wala ka ng sariling desisyon. Ang meron lang ilusyon na yan sa'yo. Ako di ako nasiraan ng bait, ni walang gasgas. Sa kasunduan tumupad ako. Good condition yon nung sinap ko sa demonyo, talagang bumait. Nagkautusan ako. Ngayon di ko na kailangan kumilos pag gusto kong bulungan kayo. Pero ngayon ako mismo ang iilos. Di magmamadali mga talampakan at yun din mismo ang signos na mamamatay kang dahan-dahan. Yung ataol na laging bitbit nito. Yun mismong di mo matataasan sa atong ang laki mong magnipiko. Yung ataol hindi nababawasan. Bukas! Hindi! Di pa. Di ka mahihiga dyan ng isang piraso. Babalatan muna kita ng buhay na kala mo nasa lumang panahon tayo. Magsisimula ako sa praso. At kahit pinapapyasan kita ng kalmado, maghahalo pa din ng balat sa tinalupan pagkasalin sa iisang sako. Kung yung laban mo kay GL, sinadula yung pagkalas-kalas ng kampo, ito naman ang tagpo na siyang magkakalas na sa mismong sundalo. Mga kamay na pinampalit mo ng anyo. Pipitpitin ko ng maso, di ka na ulit makakapagpalit ng mukha kahit makapag-isip ka ng bago. Bagong mukha, di lang duguan sa tatanggapin mong maltrato. Walang sulian yung pagmumukhang hihiramin mo sa aso. Bukas, tiga, pero di ko yan isasarado. Putangin na mo, Islax, pagmastan mo yung ginawa ko. Okay yung ginawa ni Katana, pero hindi ko ma-feel masyado dahil nga, like I said, ang kinataka niya si Sayed eh. At I think, ganun din yung nafe-feel ng mga nanonood, kaya hindi sila makapag-react ng accordingly. Kasi in reality guys, 1-0 si Carlito. Yun lang yung masasabi ko guys. Pero tignan pa natin sabihin ng judge. Ako personally, gusto kong manalo si Katana. Pero para sa akin, ngayon napanood ko, sinabi ko sa umpisa, alam ko panalo si Katana. Pero ngayon napanood ko na siya, I'm pretty sure panalo si Carlito. Flip top po na versikulo 13. Mag-ice 4 pesos para kay Carlito at Katana. Kasi natutunan ko rin yun guys eh. Minsan talaga tama din yung ibang mga nagsusuri eh. Katulad ko, natututo din ako sa pagre-react dahil nakokorek ako ng mga nagko-comment. At tinatanggap ko. Kaya nga sinasabi ko palagi kung mayroon man akong sinasabing hindi maganda, pasensya na. And at the same time, yung mga suggestion na sinasabi sa akin ng maayos, ginagawa ko talaga. Tulad niya, may natutunan din ako na parang, tama nga naman, it makes sense. So, hindi ko na nilalabanan yung mga ganong klase ng mga idea at nagbabasa ako ng comment. At sa tingin ko, tama yung idea na yun. At ngayon, nagkakaroon ako ng realization na dahil ginagawa ni Katana yung bagay na yun, naalala ko yung idea na yun. Kaya nasasabi ko na si Carlito ako panalo. Actually, kahit sa third round, panalo pa na si Carlito. So, na-landslide si Katana dito. Pero first and second round, third round, para sa akin, bonus na lang. Tuloy natin. Shoutout sa lahat mga kasama natin dito. Pasensya na nga dahil sa ng ulan. Sana palinaw pa rin yun sa live at palinaw pa rin yun sa video. Pero, ang bata ng hurado, advancing sa buhay. 4-3, magigay para kay Katana. Pero dikit pa rin talaga. Pero in reality guys, panalo si Carlito. Other than that, chicken ko ako sino yung mga nag-judge. Hindi ko na, guys,
Hopefully guys, nagustuhan ninyo, bibigyan ko siya ng 10 para sa akin kasi nag-enjoy pa rin ako. Hopefully nagustuhan niyo siya. Huwag niyo kalimutan na magdasal palagi guys. At mag-ingat kayo palagi dahil umuulan. Daringan ninyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin. Sabihin ninyo sa pamilya, mga ibig niyo, higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Magdasal kayo palagi guys. Magdasal kayo palagi. Ganun pa guys. Hopefully nagustuhan niyo guys. I-share niyo yung video, i-like niyo at comment lang kayo guys. Huwag kalimutan mag-subscribe. Ano pa man guys, ingat kayong lahat dyan. Notify ka pa na Google Pro. Makita tayo sa sunod. Congratulations, Katana.